Namimiss mo na ba sila? Oo. Anong pakiramdam? Sa dali lang pala. Anong pakiramdam, Kuya Luis? Kasi, di ba laging kasama mo sa bahay pag, ngayong wala sila, ano yung kulang? Parang ano nga din tayo, parang wala pong tao sa bahay, di ba lagi? Ko, tuwata yung balahibo ko. Nung pumunta din ako doon, sabi ko, Tao. parang may kulang ba? Ano ba yung kinukuha mong kurso? Tama ba? Pilot po, aviation din. Pilot. Katulad kay Kuya Steve. Ayun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po, in this video is pag-uusapan po natin itong update po ni Tita Lisa or ni Sweet Mary po sa kanyang YouTube channel tungkol nga po kay Luis. At alam ko na matagal pong inabangan ng mga nagmamahal kay Luis itong update para tungkol nga po sa kanya. Kasi nga po, mga ilang araw na ba sila Tekram sa Cebu, mga 18 days or 19 days na po yata. And then, yun nga po, since pumunta sila ng Cebu, wala na nga pong bagong update kay Luis. So ito nga po, inantay po talaga ng mga nagmamahal kay Luis. Especially ako, inantay ko din po talaga itong bagong update kay Luis. Lagi ko nga po tinitignan itong YouTube channel ni Tita Lisa tsaka ni Tiklito kung may update kay Luis. And then, yun, may update nga po talaga si Sweet Mary tungkol nga po kay Luis. So yun nga po, napag-usapan nga po nila yung tungkol nga po sa Tekram House, kung saan nga po nabanggit ni Luis na talagang parang may kulang na daw po talaga sa Tekram House dahil nga po kumbaga parang tahimik na, walang tao. Iba po din kasi talaga yung andyan sila Tekram, sila Becky John, sila Kuya Steve, kasi kumbaga parang buo yung pamilya. Pero ngayon nga po, since nga po andun sila sa Cebu, ay parang may kulang daw talaga, sabi ni Luis. And yun, naiintindihan na naman ni Luis yun, of course, na wala sila Tekram or wala sila Tatay Tekram dyan sa kanila ngayon dahil nga po mas kailangan yung presensya nila doon sa Cebu nga po. At nabanggit din po ni Luis na pagka-college pala, ang gusto po niyang kunin ay aviation daw or magpa-pilot daw po siya. So gusto niyang katulad kay Kuya Steve na pilot nga din po. So alam ko na makakaya naman ito ni Luis. Alam ko na matutupad niya ang pangarap na magpalipad ng eroplano balang araw. Basta patuloy lamang siyang mag-aral ng mabuti at maging isang mabuting bata. So ito po ipagpatuloy po natin yung naging usapan nga po nila Tita Lisa at ni Luis. Okay. O, kumusta mo naman yung mga nasa Cebu na Kuya Luis? Yun po, kila Tito Jun, Tatay Ram, kay Kuya Steve, kay Kuya Alvin, kay Kuya Jason, and sa mga iba po kasama po nila yan. So, sa mga dyan, mga tito, tatay, and kuya. And I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo. Namimiss mo na ba sila? Oo. Anong pakiramdam? Sa dali lang pala. Anong pakiramdam, Kuya Luis? Kasi, di ba laging kasama mo sa bahay pag, ngayong wala sila, ano yung kulang? Parang ano nga din tayo, parang wala pong tao sa bahay, di ba lagi? Ko, tuwata yung balahibo ko. Nung pumunta din ako doon, sabi ko, Tao. parang may kulang ba? Naninibago ka? Yun nangingilabot ako. Ako din, halimbawa wala si dito. Parang talagang ang lungkot-lungkot na pag Tapos yung bahay, di ba malaki? So pagka talagang konti na lang yung makikita mo sa loob ng bahay, parang talagang kulang. ano naman yung ginagawa mo, Kuya Luis, para hindi ka naboboard or nainip sa From 6 po, alis na po ako ng bahay. Tapos mga 6 po, balik ko din po. Parang wala din po ako maghapon sa bahay. busy. Grabe no, 12 hours pala siyang mula sa bahay. So 6 a.m. Aalis na, then uuwi 6 p.m. So grabe yung kabisihan ni Luis. So okay lang po yan, importante kasi is yung ginagawa talaga ni Luis yung kanyang best pa para sa kanyang kinabukasan. At yun, siguro pag uwi ni Luis, naisip din po niya, pagka 6 p.m. pagka uwi niya, siguro naisip niya na nakakamiss din po na wala sila tatay dito, sila Kuya Steve, sila Tito Jun. Pero yun nga, importante din po kasi yung ginagawa nila doon sa Cebu. And I believe, di ko alam kung makakauwi sila right away since merong something like issue ngayon doon sa Promised Land.
or siguro before December 25, before Pasko, or doon yung time na makauwi sila. So whatever it is lang, abangan na lamang po natin always yung update po sa kila Tekram doon sa Cebu. And for Luis, abangan din po natin na magkaroon, I believe magkaroon pa ng next update po si Tita Lisa kay Luis, dahil nga po meron silang plano na basketball exhibition yata. So alamin po natin mamaya yung details na yan. Anong grade ka na ba? 12 po. Yung grade Graduate na 12, siya. graduation ka na. Ano yung mga ginagawa sa ganyan? Trabaho po. Ano po, work na kayo? Parang experience. Oo, may mga ano na sila eh. May mga OJT na sila. Pati siya? Di po. Di ba siya classmate? Oo po, yung grade 12 po is may mga OJT na po sila. Yung pamangkin ko nga po, electrical something yung ano niya eh. Then yun, may training sila ng 2 weeks po yata, yung special training ng 2 weeks. Tapos starting today ay meron silang OJT, 2 weeks din po na OJT sa electrical. OJT. Grade 12 meaning grade 6, 7, 8, 9, 10. Parang second year college. Parang college po dati dito. Second year college, parang pwede na siya magtrabaho. Kung ayaw mo na mag-college, pwede ka na mag-work. Ano ba yung kinukuha mong Yun nga po, kung dati pa, kung wala pa yung K-12, so yung grade 12 po is parang second year college po siya. But then dahil nga po sa K-12, so instead na after grade 10 or 4th year is mag-proceed na nga po sa college yung mga estudyante, ay may extension nga po sila na 2 years sa high school. At yun nga po yung senior high na grade 11 tsaka grade 12. kurso? Tama ba? Pilot po, aviation dito. Pilot. Katulad kay Kuya Steve. Okay. Ano yan? Yung grade 11, grade 12? Pinag-aaralan nyo na yun or sa college lang? Paano lang? Parang Yung grade 12 pa, pinag-aaralan na ba yun sa pilot? Di ba po? Hindi pa. Parang preparation na ako po. Preparation. Ano pala sila ni Noah? Si Noah din. Si Noah grade 11 na. 11 na. So, 1 year lang. Pilot. Asya, naman niya. Di ba, para sabay sila ni, Sila. Okay, sabihin mo muna, sino ang team? Actually, maganda yung pilot. Alam mo yung napakalaki po ng sahod ng every flight ng pilot. Ang problema nga lang is napakalaki rin po ng gagastusin sa pag-aaral po ng aviation po. But then, alam ko naman nandyan palagi yung mga nagbawal kay Luis, mga ninang niya, especially sila Tita Evangeline, sila Ninang Precious, sila Tito Bong, ganun po. Marami mga tutulong kay Luis kung gustuhin man po talaga niya na maging isang pilot. Ni Kuya Luis natin, isa-isa. Si Floyd po. Si Floyd. Ay, magkikita ko ulit si Floyd, okay? Arvin po, si Bunso. Arvin Bunso. Nakita ko na ba yun? Ako yung pumunta dito. Okay. Baka pangalan lang hindi. Okay, pangatlo. Tapos si AJ po. AJ, nakita ko na rin yan. Okay. Si Dale po. Tapos si Kuya Luis. Ay, 5. Madam, ang Team Eric. Mabibilog. Ang Team Eric. Hindi kaya. Paano magti 3 points sila? Kapayat sila eh. Sino mahilig mag 3 points sa inyo, Kuya Luis? Ay, bakit? 3 points din naman si Eric, oh. Si Eric. Si Eric lang yata mag 3 points. Sino pang mahilig mag 3 points sa inyo? Maliban kay Kuya Luis. Tingin ko si Floyd. Si Arvin. Point guard. Arvin po. Point guard. Mahilig din si Arvin. Si Arvin po. Si Arvin. Okay. So, kakasa ba kayo sa ating challenge para kay Team Eric? Gusto ko, dalawa kayo, kakasa. Oy, Madam Sharon. Oy, kakasa. Siyempre, Kuya Luis, magpapatalo ba naman kami? Dali lang. Hindi na mga lumba-lumba. So, yan mga kasit Marys. Abangan nyo po ang bakbakan ng Team Luis at Team Eric kung sino ang makakatanggap ng 5,000 pesos! Woohoo!
So yun nga po, may plano sila Tita Lisa, sila Sweet Mary na magkaroon nga po ng exhibition game nga po, Team Luis versus Team Eric. At ang mananalo daw po is mananalo ng 5,000 pesos. So kaabang-abang din po, so abangan po natin yun sa YouTube channel po ni Sweet Mary, ang panibagong update po kay Luis. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po sa ating lahat at bye for na po.